Mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal na mag-aaral. Muli, nandito tayo sa ating tatalakayin sa Module 29 in the book of Jeremiah chapter 1 hanggang chapter 52. Mahaba-haba na mga chapter sa aklat ng Jeremiah. Meron tayong tatalakayin na 4. Una ay yung obedience o pagsunod. Pangalawa, trust o tiwala. Pangatlo, discipline o tamang gawain, at yung pang-apat, new life or yung bagong buhay. Bago tayo dadako sa lahat ng yan, inaanyayahan ko po muli kayo na tayo pong muli ay sumandaling manalangin sa ating Panginoon. Bow down your head, close your eyes, and let us pray to the Lord. Amang banal, salamat sa napakagandang araw na binigay mo sa amin upang makapag-aral kami ng iyong kabutihan. Salamat, Ama, sapagkat kayo po ang Diyos na patuloy na nag-iingat. Ang dalangin ko po muli sa iyo, Panginoong Diyos, bigyan mo ng pagpapakumbaba ang lahat ng mag-aaral na nakikinig nito. At ganun din, Panginoon, wisdom na magmumula sa iyong banal na Espiritu upang maintindihan po nila, higit sa lahat, may sa buhay ang mga salita mong ito. Pagpalain mo sila, Panginoong Diyos, sa araw-araw nilang buhay, lalo na sa pag-aaral namin nito. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay? Dito na tayo sa una na tatalakayin natin. Obedience o pagsunod. Handa na ba kayo? Okay. Ang obedience o pagsunod ay ito yung pagtupad sa utos. Pag di ka tumupad sa utos, ibig sabihin na niyan, ikaw ay sumuway. Sa bahay, pag kayo ay inuutusan ng inyong mga magulang, kung minsan may mga sinasabi sila. Like for example, anak, huwag kang magsaksak ng marami sa ating mga saksakan. Bakit? Kasi, alam ng mga magulang na kung minsan, yung paggamit ng maraming nakasaksak sa bahay, sa kuryente, pinagmumulan minsan ng sunog. Kaya't, kung titingnan natin, ikaw na mag-aral ngayon, dapat mong sundin yung sinasabi ng iyong mga magulang. Pag sinabing huwag, huwag mong gagawin. Okay? Iwas disgrasya, iwas sunog. Doon naman sa pag-aaral ninyo, bakit ka nakarating na ngayon dyan sa kinakatayuan mo? Ngayon, marunong ka nang magbasa ng English. Marunong ka na rin mag-addition, marunong ka nang mag-subtraction, division, at marami ka na rin natutunan. Alam mo na nga rin na yung gumawa ng bulb ay si Thomas Edison. Bakit ka nakarating sa lahat ng yan? Sapagkat ikaw ay sumusunod sa sinasabi ng teacher mo na mag-aral ka ng mabuti. Okay, pagsunod. Pagdating naman sa ating Panginoong Diyos, paano tayo sumunod? Ang daming mga sinasabing kautusan ng Diyos na dapat nating sundin. Isa na dito, do not steal. Huwag kang magnakaw. Ang tanong ko ngayon, bata, ikaw ba ay nagnanakaw pa rin? Ginagawa mo pa rin ba yung mga labag sa kalooban ng Diyos? Dapat sumunod ka. Pag sinabing, huwag kang magnakaw, huwag magnakaw. Ang daming mga nagagawa na paglabag sa mundong ito. Pero, ang kagustuhan ng Panginoong Diyos, maging masunurin ka sa kanyang mga utos. At alam nyo ba, mga minamahal na mag-aaral, pag sinusunod mo yung mga magulang mo, pag sinusunod mo yung mga tao na nasa authority o kapangyarihan, mga barangay officials ninyo,
sinusunod mo na rin ang utos o salita ng Diyos at saka sinusunod mo na rin mismo ang Panginoong Diyos. Balik tayo sa Biblia. Ito yung sinasabi niya sa obedience o pagsunod. The calling of Jeremiah. The Lord told to Jeremiah that before he was born, He have already appointed him as a spokesman to the world. Jeremiah said, I can speak for you because I am too young. But the Lord said, do not be afraid of the people, for I will be with you and take care of you. Napakaliwanag yung binasa ko sa inyo, mga minamahal na mag-aaral. Ito yung pagkatawag ng Diyos kay Jeremiah. At nung tinawag ng Diyos si Jeremiah, sinabi niya sa kanya na ako ang pumili sa iyo na maging tagapagsalita ko sa lahat o sa ibabaw ng mundo. Okay? Anong sagot ni Jeremiah? Panginoong Diyos, hindi po ako marunong magsalita kasi bata pa ako. Pero, ang sinabi ng Panginoong Diyos, huwag kang matakot sa mga tao. Ako'y sa iyo at ikaw ay aking iingatan. Napakaganda yung pangako ng Panginoong Diyos kay Jeremiah. Kahit siya ay bata pa, gagamitin siya ng Diyos kasi tinawag siya ng Diyos na magsasalita sa mga tao. Magpapahayag ng kanyang mga salita. Salita ng Diyos sa lahat ng tao. So kung tingnan natin, ang pangako ng Diyos, nasasa kanya ang Panginoong Diyos, naiingatan siya ng Panginoong Diyos, ay napakaganda. At yun din, yung pangako ng ating Panginoong Diyos, kung tayo ay susunod sa Kanya, sa Kanyang kagustuhan na gawin natin, like sa ginawa ni Jeremiah na sumunod sa ating Panginoon. Sana maliwanag sa inyo yan, mga minamahal na mag-aaral. Tingnan natin yung pangalawa. A warning against pride. At ito yung basahin ko naman sa inyo. Pangalawa doon sa obedience. Una, the calling of Jeremiah. Pangalawa, a warning against pride. Basahin ko sa inyo at itong sinasabi niya. The Lord said, do not be proud and give glory to God before it's too late. And acknowledge Him before the darkness will cause you to stumble and fall. Ang sinabi ng Panginoong Diyos kay Jeremiah, Jeremiah, sabihin mo sa mga tao na sila ay huwag maging mayabang sapagkat dapat nila akong kilanlin bilang Diyos bago pa magdumilim at sila ay matisod at madapa. Alam nyo mga bata, ito naman yung lesson dyan. Huwag tayong maging mayabang. Sapagkat ayaw ng Diyos ang mga tao, mga bata na mayayabang. Ang sinabi ng Panginoong Hesus, ang sinumang tao na siyang nagpapakataas ay siyang ibabagsak ng Diyos. At sinumang nagpapakababa ay siyang itataas ng Panginoon. So ang lesson dito, huwag tayong maging mayabang. Bagkus, magpakumbaba tayo. Pangalawang lesson, trust o pagtitiwala. Ang pagtitiwala ay ito yung matatag na paniniwala sa katotohanan. Hindi lang sa katotohanan, doon din sa pagiging katapatan at sa pagiging makatarungan at paniniwala doon sa kapangyarihan ng isang tao. So yun ang trust o pagtitiwala. Ilagay natin ulit sa ating tahanan. Paano kapag katiwalaan ngayon bilang anak ng iyong mga magulang? Halimbawa, yung mama mo nasa abroad, naghanap buhay para lang sa inyo, para makapag-aral kayo ng iyong mga kapatid, nagpapadala siya, halimbawa, pinadalhan kayo kasi 4 kayong magkakapatid ng 4,000 piso. At sabi ng mama mo, eto anak ha, allowance ninyo yan,
tag-1,000 kayo. Dahil sa ikaw ay panganay, dapat hati-hatiin mo ng tama. Tag-1,000 kayo niyan. Bilang isang panganay, dapat mong sundin yung sinabi ng nanay mo. Kasi bakit? Pag hindi mo na ginawa yon, mawawalan na siya ng tiwala sa iyo. Pag binawasan mo yan ng tig-100 yung mga kapatid mo na 3, mawawalan na sa susunod ng tiwala yung nanay mo sa iyo. Ganun lang kasimple. Para ikaw ay pagkatiwalaan sa loob ng tahanan. Halimbawa, bumili ulit yung nanay mo ng cellphone. Kasi gagamitin mo yan sa online na pag-aaral. Ang gamit ng cellphone na yan ay sa pag-aaral. Pero anong gagawin mo dyan? Kung ginawa mo yan ng mali, nanonood ka na ngayon ng mga malalaswang bagay, ibig sabihin yan, hindi ka na anak na mapagkatiwalaan. Okay? So doon sa school, last year, nung nag-aaral kayo, halimbawa ganito, pag ikaw ang nakahawak naman ng susi ng classroom ninyo, huwag ka namang pupunta doon sa school na late. Dapat pupunta ka doon ahead of time. Nandun ka na kasi ikaw ang nagbubukas ng classroom. Kaya dapat nandun ka. Okay? Para sa ganun, pagtiwalaan ka ng teacher mo. Paano kung nauna pa yung teacher mo, sarado pa yung classroom ninyo? Ibibigay ng teacher mo ngayon sa ibang mag-aaral yung susi ng classroom. Okay? Huwag mong sirain yung tiwala ng teacher sa iyo. Sa ating Panginoong Diyos, ito naman. Ang ating Panginoong Diyos, binigyan tayo ng katawan. Alam ba ninyo yan, mga mag-aaral? Yung katawan natin, alam ba ninyo na yan ang templo ng Espiritu ng Diyos? Kaya dapat yung templo o katawan natin, templo ng Espiritu ng Panginoong Diyos, huwag nating sisirain yan. Huwag kang magpatato sa katawan. Kasi sinisira natin yung templo ng Panginoong Diyos. In return, ano naman yung gagawin natin? Yung pagtitiwala naman natin, ang ibalik natin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, ang ating Panginoong Diyos, pagtiwalaan mo na siya yung makapagbibigay ngayon ng iyong kakailanganin araw-araw, siya yung mag-guide sa'yo, siya yung magpro-protect sa'yo, at siya yung magbibigay ng pag-asa sa'yo at magbibigay ng magandang kinabukasan. Okay? Paliwanag, balik tayo sa Biblia at ito yung sinasabi niya. Jeremiah, trust in the Lord. Blessed are those who are trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. They are like trees planted along the riverbank with roots deep into the water, and they are not bothered by the heat and drought. Their leaves stay green and produce delicious fruit. Napakaganda yung sinabi dito sa binasa natin. Ang sabi ng Panginoong Diyos, mapalad daw yung mga nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, na ibinibigay nila ang kanilang kumpiyansa sa ating Panginoon. Okay? Bakit? Gumamit si Jeremiah ng example. Ang sabi niya, ang taong nagtitiwala sa Panginoong Diyos ay katulad ng isang puno doon sa tabi ng batisan. Ano yung puno na yon? Yung puno, ang ugat nito ay umaabot hanggang doon sa tubig. At ang kanyang mga dahon ay luntian, green na green yan. At pag oras ng pamumunga, namumunga ng sagana ang punong kahoy na ito, at hindi lang yan, napakasarap pa ang bunga nito. Kayo, mga bata, pag kayo ay nagtitiwala sa Panginoong Diyos, katulad kayo ng punong kahoy na nagiging productive sa inyong mga buhay. Okay? So tingnan natin na sa sarili ninyo, sa sarili nating lahat, tayo ay maging palaging nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. And number 3 na ating tatalakayin,
discipline o yung tamang gawain. At alam nyo ba ang disiplina? Parang damit yan. Ang disiplina, hindi mo pwedeng iwan yan sa bahay nyo. Sinusuot mo lagi yan. Kaya't paglabas mo sa bahay, dala-dala mo yung disiplina na yan. Ang ganda pag nakita ka ng mga tao, wow, ang bait ng bata na yan. Sino kayang mga magulang yan? Madisiplinang bata. Laging tinuturuan siguro ng mga magulang. Pero ito yung sasabihin ng mga tao sa batang walang disiplina. Ano ba yung bata na yan? Wala man lang kadisiplina. Sino kayang mga magulang yan? Ano ba ang gusto nyong marinig? Yung una o yung pangalawa? Di ba mas maganda yung una? May disiplina ka. Bakit? Kasi yung disiplina, dala-dala mo kahit saan ka pumupunta. Kahit sinong tao ang nakakasama mo, nakikita sa iyo yung pagiging madisiplina. Mga bata, balik tayo sa Biblia kung ano yung sinasabi niya tungkol sa disiplina. Again and again, the Lord sent prophet Jeremiah for the past 23 years to warn them for worshiping idols. But Israel did not listen. That is why they were captive by Babylon for 70 years. After 70 years, the Babylon will be punished for what he did for Israel, and they will become an everlasting wasteland. Ano yung makita natin dito mga bata? Na ang Panginoong Diyos, sinugon niya si Propeta Jeremiah sa mga Israelita upang balaan sila na huwag silang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Subalit ang mga Israelitang ito ayaw nilang makinig. Nagpatuloy sila sa kanilang ginagawa. Kahit ang nangyari, sila po ngayon ay binihag ng mga Babylonians. After 70 years na pagkabihag ng mga Babylonians sa kanila, ang nangyari dito, sila naman ay paparusahan ng Panginoong Diyos. Imagine mo yan, yung 23 years na si Jeremiah, binabalaan niya yung mga taong Israelita, subalit hindi sila nakilig. Anong nangyari sa kanila? Sila ngayon ay naging bihag ng mga Babylonian. Subalit, ang parusa ng mga taga-Babylonia after 70 years, sila naman ay magiging kaparangan. Ang Babylonian na ito ay magiging kaparangan. So anong makita natin dito mga bata? Na ang disiplina ng Panginoong Diyos ay sigurado at mangyayari sa mga tao, sa mga bata na hindi nakikinig sa kanyang turo. Kaya't, sabi ko kanina, isuot ninyo ang disiplina na yan sa araw-araw. Paano pa kaya sa ating Panginoong Diyos? Alam ba ninyo na ang isang tao, pag mali yung ginagawa niya, pag nakagagawa ng masama yung isang tao, alam nyo ba na ang Diyos dinidisiplina niya ang tao na yan? Mga bata na yan? Kasi ang Diyos, siya ay Diyos ng pag-ibig. Ibig sabihin, pag dinidisiplina ang isang tao o mga bata na hindi gumagawa ng tama, dinisiplina ng Panginoong Diyos, minamahal niya yung mga bata na yan. Itinutuwid ng Diyos dahil gusto niya na maganda yung kanilang gagawin at magkaroon sila ng disiplina. Hebrew, doon sa aklat ng Hebrew 12, chapter 6, nandun yung pagdidisiplina ng Panginoong Diyos sa kanyang mga minamahal na anak. Okay? Nagkakaintindihan tayo? So, clothe yourself with discipline. Magkaroon ka ng disiplina. Ito, pagkakaroon ng disiplina, in return, sa ating Panginoong Diyos, kung meron kang disiplina ngayon, ikaw ay nagkakaroon na ng tamang oras sa pananalangin mo sa Kanya. May oras ka sa panalangin, pagkagising ng umaga, nananalangin ka na, nagpapasalamat ka na sa Kanya. Buhay ka eh. Malakas ka eh. Pag may mga biyaya, oras ng pagkain, nagpapasalamat ka na sa Panginoong Diyos. Ganun din sa mga ginagawa mo ngayon. Pag may gagawin ka, nagpre-pray ka na rin. May oras sa panalangin sa Diyos. Pag matutulog ng gabi, may oras sa pananalangin sa Panginoong Diyos. Yun ang dapat nating gawin.
para tayo ay nakikitaan ng disiplina, hindi lang sa sarili, hindi lang sa loob ng bahay, kundi disiplina para sa ating Panginoon, sa pagharap natin sa Kanya. Maliwanag ba, mga minamahal na mag-aaral? So, dapat magkaroon tayo ng disiplina. Pang-apat, ito yung new life or bagong buhay. Ang new life o bagong buhay, alam ba ninyo nung araw, nung bata ako, elementary grade ako, masunurin ako. Pero, nung naging kabataan ko, hindi na ako minsan naging masunurin. Pasaway na rin ako. Which is, maling-mali ang nagagawa ko na yan. May mga nagagawa na rin ako nung araw na nakakapagsalita ng masama. Nakakapagsinungaling na rin ako. Pero, nung nakilala ko ang Panginoong Diyos sa buhay ko, binago ako ng Panginoong Diyos at eto na ako ngayon. Dahil sa bagong buhay na binigay ng Diyos sa akin, nakapagtuturo na ako sa inyo ngayon. So nakita mo, yung pagbabago ng Diyos, yun ang tawag sa may bagong buhay. Kung alam ko lang noon, alam nyo ba? Kung alam ko lang na napakasama pala yung magmura, napakasama yung magsinungaling, hindi ko na ginagawa eh. Pasalamat kayo ngayon dahil may mga nagtuturo na sa inyo. Kaya kung masama, huwag na ninyong gagawin. Yung bagong buhay na ibibigay ng Panginoong Diyos sa inyo, yun dapat ang makita na sa inyo. Kung dati nagmumura, hindi ka na nagmumura. Kung dati nagsisinungaling, hindi ka na rin nagsisinungaling. Kung dati nambubuli, hindi ka na nambubuli. Kung dati pasaway sa loob ng klase, ngayon masunurin ka na. Kung dati sa loob ng tahanan, tamad, ngayon ay naging masipag ka na. Kung wala kang galang sa mga magulang, sa ibang tao, ngayon meron ka ng respeto sa lahat ng tao. Yun yung may bagong buhay. Okay? Balikan natin yung sinasabi niya sa Biblia. The Lord said, "Do not be afraid, Israel, for I will bring you home from distant land, and I will bring your children back and give them peace." The Lord said to Israel, "I have loved you, my people, with an everlasting love, and I will rebuild you, and you will be happy again." Ang ganda nung pinangako ulit ng ating Panginoong Diyos sa mga Israelita o sa kanyang piniling bayan. Ang sabi niya, huwag kang matakot, Israel, sapagkat pupunta ka man sa malayong lugar, papanauliin din kita sapagkat ikaw ay aking anak. Bibigyan kita ng kapayapaan. At sinabi pa ng Panginoong Diyos, minahal kita ng lubos. Walang hanggang pag-ibig. Ikaw ay aking bubuuin ulit. So kung tingnan mo, yung sinabi ng Panginoong Diyos sa mga tao sa Israel, mga pinili niyang tao, ito yung kanyang bayan, napakagandang mga pangako yan. Yan din ang sasabihin niya sa iyo. Sabi mo yung pangalan mo dyan, pag James, ang sabi ng Panginoong Diyos, James, huwag kang matakot, bibigyan kita ng kapayapaan, ikaw ay aking mamahalin. Pag sinabi sa iyo, Ana ang pangalan mo, Ana, huwag kang matakot, ikaw ay aking mamahalin, walang hanggan ang pag-ibig ko sa iyo, gagawin ng Diyos sa iyo sapagkat pangako ng Diyos sa iyo yan. Sino ka man, ito yung lesson ngayon. Ano ka man, ito yung lesson ngayon. Tandaan mo palagi na mahal ka ng Diyos. Hindi lang yung mga tao sa Israel. Mahal ka ng Diyos sapagkat hanggang sa ngayon, gusto ng Panginoong Diyos na mabigyan kanya ng bagong buhay. Ang bagong buhay ay yung tao, yung bata na mayroong pagbabago sa kanyang pag-uugali.
from worse doon sa papunta sa mabuti. Yun ang may bagong buhay. So sana sa apat na ating tinalakay, ito yung tandaan lagi natin. Ang Panginoong Diyos gusto niya na ikaw ay palaging masunurin. Na ikaw ay bata na laging nagtitiwala sa Kanya. Na ikaw ay bata na laging mayroong disiplina saan ka man magpunta. Na ikaw ay bata na mayroong bagong buhay. Yan ang gusto ng Panginoong Diyos. Okay? Kung meron kayong naintindihan, pwede na naman ninyong i-share sa inyong mga mahal sa buhay. Kapatid, pwede sa mga kaibigan, sa mga kaklase na hindi nakarinig, pwede ninyong ibahagi ang inyong natutunan. At muli, mananalangin tayo, inanyayahan ko kayo, mga minamahal na mag-aaral, na yumuko at manalangin tayo ulit sa ating Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos, sa turo mo sa mga mag-aaral na ito. Salamat na pinakita mo ang kahalagahan ng bata na may disiplina. Ng bata, Panginoong Diyos, na may pagtitiwala. Ng bata na masunurin. At ng bata, Panginoong Diyos, na mayroong bagong buhay sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat minamahal mo ang mga mag-aaral na ito, mga batang ito, at tinuturuan mo po sila na maging isang bata, maging isang anak na kaaya-aya sa kanilang magulang, higit sa lahat, kaaya-aya sa iyong paningin. Pagpalain mo sila at pakaingatan, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. At Panginoon, sa muli, pinagkakatiwala ko sila sa iyo. Ikaw ang maging Diyos at maging tagapagligtas ng bawat isa sa kanila. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Salamat sa inyong pakikinig at muli magpapaalam si Brother Eliezer. Stay home and stay safe. God bless you all. Bye-bye.